5 taon akong naging alipin ng pag-ibig at utang na loob. Pero sa isang iglap, itinapon ako ni Raul na parang basurang nakakaabala sa kanyang marangyang buhay. Habang ako'y nanginginig sa ulan, siya'y humahalakhak kasama ang ahas na si Felisa. Akala nila'y tapos na ako, na mananatili akong durog at talunan. Ngunit ang bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging lason sa kanilang sisidlan. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Handa na akong bawiin ang para sa akin. Nati, hindi na kita kailangan. Pabigat ka lang sa mga pangarap ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa mahimbing na katahimikan ng madaling araw. Walang emosyon ang boses ni Raul, kasing lamig ng simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niyang sasamahan hanggang sa huling hininga, ang babaeng naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 5 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang estranghero ang kaharap ni Natividad. Nakalubog ang mga paa ni Nati sa malambot na putik ng terminal, ngunit tila wala siyang nararamdamang lamig. Ang tanging init na kumakapit sa kanyang balat ay ang init ng lalagyan ng pagkain na mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib. Adobong manok na may maraming bawang. Iyon ang paboritong ulam ni Raul. Gumising si Nati ng 4:00 ng umaga. Matiyagang naghiwa at naggisa, tinitiis ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata para lang masiguro na hindi magugutom ang kanyang asawa sa mahabang biyahe. Ang bawat sangkap ay hinaluan niya ng pag-asa. Iniisip na baka, sa pamamagitan ng simpleng pag-aalagang ito, ay muling maging matamis ang kanilang pagsasama pagdating nila sa Maynila. Raul, please, wag mo namang sabihin yan. Dala ko na lahat ng gamit natin. Di ba sabi mo magsisimula tayo ulit? I worked hard for this para makasama ka. Ang boses ni Nati ay isang mahinang pakiusap, nanginginig at halos malunod sa dagundong ng kulog na nagmumula sa malayo. Tumingin sa kanya si Raul, ngunit hindi ang dating pagmamahal ang nakita niya sa mga mata nito. Puot at pagkasuya ang bumati sa kanya. Isang tingin na tila ba siya ay isang maruming mantsa sa kanyang malinis na suot. Isang marahas na kilos ang ginawa ni Raul. Itinulak niya ang balikat ni Nati upang malayang mabuksan ang pintuan ng kotseng naghihintay sa gilid ng kalsada. Sa biglaang pagkilos na yon, nawalan ng lakas ang mga daliri ni Nati. Ang baunang plastik na maingat niyang binalot ay nahulog sa maputik na lupa. Ang takip nito ay natanggal at ang masarap na adobong pinaghirapan niya ay tuluyang nahalo sa dumi at tubig ulan. Walang lingon-likod na sumakay si Raul sa sasakyan. Ang pagtikom ng pinto ng kotse ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang buhay. Sa loob ng sasakyan, bago pa man ito humarurot, nakita ni Nati ang anino ng isang babaeng nakaupo sa tabi ni Raul, isang aninong may maayos na buhok at marangyang hiyas, malayo sa kanyang anyo na pagod, at may bahid ng uling mula sa kusina. Unti-unting umandar ang sasakyan, nagsaboy ng putik sa laylayan ng damit ni Nati, hanggang sa maging 2 maliit na pulang ilaw na lamang ito na naglalaho sa madilim na kalsada. Naiwan si Natividad na mag-isa sa gitna ng terminal kung saan tila nakikiramay ang langit. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas, humahalo sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Napaluhod siya sa putikan, pilit na inaabot ang nakatapon niyang adobo, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang hapdi ng pagkakaalam na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging basura sa paningin ng taong pinakamamahal niya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tanong kung saan siya nagkamali, kung kailan naging kasalanan ang maging isang tapat na asawa. Ang katahimikan ng liblib na lugar ay nabasag lamang ng isang mahinang ilaw na unti-unting lumalapit mula sa kabilang direksyon. Isang lumang jeepney ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang makinang kumakarag ay tila nagbibigay ng kakaibang ingay
Sa gitna ng bumubuhos na ulan, bumukas ang pinto sa gilid ng draper at isang matandang mukha ang sumilip mula sa loob. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na awa para sa babaeng nakatayo sa gitna ng kawalan, basang-basa at tila pinagtaksilan ng buong mundo. "Neng, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Halika na, baka ka magkasakit." Ang malumanay na aya ng matanda habang dahan-dahang iniaabot ang isang tuyong bimpo. Tumingala si Nati. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tulala at puno ng sakit. Sa pagkakataong yon, hindi niya alam na ang paghinto ng lumang jeepney na ito ang magiging simula ng pagtuklas niya sa isang katotohanang mas masakit pa sa pag-iwan sa kanya ni Raul. Isang lihim na matagal nang ibinao ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Dahan-dahang inangat ni Natividad ang kanyang katawan mula sa malamig na putikan, habang ang bawat galaw niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kabiguan. Ang mainit na palad ni Mang Ernesto na nakahawak sa kanyang siko ay tila ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Sa bawat hakbang patungo sa bukas na pinto ng jeepney, naramdaman ni Nati ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa kawalan ng direksyon na iniwan sa kanya ni Raul. "Pasensya na po, Mang. Wala po akong pambayad. Iniwan po ako ng asawa ko. Wala po akong kahit ano." Ang bulong ni Nati na halos hindi marinig dahil sa lakas ng hangin. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng bagyo, puno ng hiya at pagkaaba. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong dumaan na sa maraming bagyo ng buhay ang makakapagbigay. Inalalayan niya si Nati na makaupo sa mahabang upuan ng jeepney, kung saan ang amoy ng lumang leather at krudo ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. "Huwag mong isipin ang bayad, Neng. Sa ganitong oras at panahon, hindi pera ang mahalaga, kundi ang makahanap ng masisilungan. Tuyuin mo muna ang iyong sarili." Naupo si Nati sa sulok, yakap ang kanyang sariling mga binti, habang ang tubig mula sa kanyang buhok ay patuloy na gumugulong pababa sa kanyang pisngi, humahalo sa mga luhang ayaw tumigil sa pagdaloy. Pinanood niya ang mga kamay ni Mang Ernesto habang minamaniobra nito ang manibela. Ang bawat paggalaw ng sasakyan, ang pag-alog nito sa mga lubak ng kalsada, at ang patuloy na paghampas ng ulan sa bubong na bakal ay tila isang malungkot na hele na nagpapatulog sa kanyang nagngangalit na damdamin. Sa loob ng maliit na espasyong yon, naramdaman ni Nati ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ni Raul at ng kanyang biyenang si Doña Felisa. Isang katahimikang walang kasamang panunumbat o panglalait. "Ano na nga palang pangalan mo, Neng? At taga saan ka?" Ang malumanay na tanong ng matanda, habang nakatingin ng diretso sa madilim na kalsadang tanging ang dilaw na ilaw ng sasakyan ang tumatanglaw. "Natividad po, Natividad de la Cruz," sagot niya, habang pilit na inaayos ang kanyang basang damit. Sa pagbanggit niya ng kanyang apelyido, bahagyang napatigil ang mga kamay ni Mang Ernesto sa manibela. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa loob ng jeepney, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan at ang banayad na panginginig ng makina. Tumingin ang matanda sa rearview mirror, sinusuring mabuti ang mukha ni Nati sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard. May kung anong emosyon ang dumaan sa mukha ni Mang Ernesto: pagkagulat, pag-aalinlangan, at sa huli ay isang malalim na lungkot na tila may pinaghuhugutang alaala. Dahan-dahang iniabot ni Mang Ernesto ang kanyang kamay sa ibabaw ng dashboard, kung saan may nakadikit na isang lumang litratong kupas na ang kulay at may mga mantsana ng panahon. Iniharap niya ang maliit na frame kay Nati, habang ang sasakyan ay patuloy na bumabagtas sa madilim na kalsada. Nang dumapo ang tingin ni Nati sa litrato,
Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng lumang frame ay isang lalaking nasa kanyang kabataan. May matipunong pangangatawan at isang ngangiting puno ng pangarap. Ang lalaking iyon ay may suot na kwintas na may palawit na hugis bulaklak ng sampagita, ang eksaktong disenyo ng kwintas na palaging suot ni Nati, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito tuluyang naglaho sa kanyang buhay noong siya ay bata pa. Ang lalaking ito, ang nauutal na simula ni Mang Ernesto, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Siya ang matalik kong kaibigan at sa loob ng 20 taon, wala siyang ibang ginawa kundi hanapin ang kanyang anak na si Natividad. Sinabi sa kanya ng mga De La Cruz na pumanaw na ang bata, na pumanaw ka na, Neng. Nanigas ang buong katawan ni Nati habang ang mga salita ni Mang Ernesto ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama na nasa litrato ay tila nangungusap sa kanya, humihingi ng tawad sa mga taong nawala. Isang matinding katanungan ang biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Isang katanungang nagpabago sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanyang sarili at sa pamilyang itinuring niyang tagapagligtas. Kung buhay pa ang kanyang ama at hinahanap siya nito, sino ang tunay na may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay? At anong uri ng kasamaan ang nagkukubli sa likod ng mga ngiti ni Raul at Doña Felisa na naging dahilan upang paniwalain siya na siya ay isang ulila at walang silbi sa mundo? Para sa aking munting sampagita, saang sulok ka man ng mundo naroroon, hindi titigil ang tibok ng puso ko sa paghahanap sa iyo. Ang mga salitang ito na isinulat sa isang kupas at dilaw na papel ay tila mga buhay na uling na dumadarang sa mga palad ni Natividad. Sa loob ng maliit at payak na tahanan ni Mang Ernesto, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na gasera, unti-unting binubuksan ni Nati ang isang lumang kahon ng biskwit na puno ng mga liham. Bawat sobre ay may selyo ng nakalipas na 20 taon. Bawat isa ay may pangalan niya, ngunit ni isa ay hindi nakarating sa kanyang mga kamay. Mang Ernesto, totoo ba ito? Is this really from my father? Ang boses ni Nati ay halos isang hangin na lamang, puno ng pag-aalinlangan at takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip na bunga ng kanyang pagod at gutom. Tumango ang matanda habang dahan-dahang nagsasali ng mainit na kape sa isang basong plastik. Bawat buwan, Neng, nagpapadala siya ng sulat at pera sa tirahan ng mga De La Cruz. Pinagkatiwalaan niya sila dahil akala niya ay sila ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay. Pero bawat sagot ni Doña Felisa sa kanya, laging sinasabi na ikaw ay sakitin, na ikaw ay namatay na sa isang aksidente. O kaya naman ay ayaw mo na siyang kilalanin. Naramdaman ni Nati ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hininga. Naalala niya kung paano siya palaging pinapaalalahanan ni Doña Felisa noong siya ay bata pa, na wala na siyang ibang matatakbuhan kundi sila, na ang kanyang ama ay isang iresponsableng lalaki na iniwan siya sa kalsada. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Nati sa ilalim ng bigat ng utang na loob. Akala niya ang pagiging katulong sa sarili niyang pamamahay at ang pagtitiis sa mga panlalait ni Raul ay maliit na kabayaran lamang sa kabutihang loob ng pamilya De La Cruz. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa pang liham, ang pinakahuling sulat na may petsang 1 taon bago pumanaw ang kanyang ama. Dito, ang tinta ay tila nabura na ng mga patak ng luha, mga luhang hindi kay Nati, kundi sa lalaking sumulat nito. Sa loob ng sobrang iyon, may isang dokumentong hindi inaasahan ni Nati. Hindi lamang ito basta sulat. Isa itong kopya ng isang legal na kasunduan. Don Teodoro Valderrama. Basa ni Nati sa pangalang nakalagay sa itaas ng dokumento. Ang kanyang mga daliri
ay nanginginig habang binabasa ang mga katagang nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ama ay hindi isang hamak na manginginom o iresponsableng tao. Siya ay may-ari ng malalawak na lupain sa Negros, isang iginagalang na hasendero na nag-iwan ng isang malaking bahagi ng kanyang kayamanan para sa kanyang nag-iisang anak. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nati habang ang mga luha niya ay pumapatak sa dokumento. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi siya kinupkop ng mga De La Cruz dahil sa awa. Kinupkop siya dahil siya ang susi sa kayamanang hindi sa kanila. Ang pagpapakasal ni Raul sa kanya ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi isang masamang plano upang masiguradong ang lahat ng ari-arian ng mga Valderrama ay mananatili sa ilalim ng kontrol ng mga De La Cruz. Ginamit nila ako, bulong ni Nati. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kahinaan. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matigas na pagkuyom ng kanyang mga palad. They treated me like a servant in my own father's legacy. Pinaniwala nila ako na wala akong halaga habang ninanakawan nila ako ng lahat. Tumingin si Nati sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit ang dilim sa kanyang puso ay nagsisimula pa lamang magningas. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan, ang bawat sampal ng salita ni Raul, at ang bawat mapagkunwaring yakap ni Doña Felisa ay nagtipon-tipon upang bumuo ng isang matinding galit na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Mang Ernesto, tawag niya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Hindi po ako mamamatay sa gutom o sa sakit dito sa probinsya. I need to go back. Kailangan kong bumalik sa bahay na yon. Napatingin si Mang Ernesto sa kanya, puno ng pag-aalala. Anong gagawin mo, Neng? Mapanganib silang tao. Hinawakan ni Nati ang kwintas na sampagitas sa kanyang leeg. Ang palawit nito ay tila nagbibigay ng init sa kanyang balat. Isang huling dokumento ang kinuha niya mula sa ilalim ng kahon. Isang sertipiko na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga De La Cruz ay nakapangalan pa rin sa isang Valderrama. Babalik ako, hindi bilang ang Nati na pwede nilang apakan. Ang deklara niya habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Babalik ako para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin hanggang sa huling sentimo ng dangal ko. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpapasya, isang pangalan ang nabasa ni Nati sa likod ng isa pang liham, isang pangalang hindi pamilyar sa kanya, ngunit tila may malaking papel sa pagtatago ng kanyang ama. Sino ang taong ito na binanggit ng kanyang ama na huling nakakita sa kanya bago ito pumanaw? Habang ang ulan ay patuloy na nananambitan sa labas ng dampa ni Mang Ernesto, sa kabilang dako ng bayan, ang mansyon ng mga De La Cruz ay naliligalig sa isang marangyang selebrasyon. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng isang mapagkunwaring liwanag na tumatama sa bawat sulok ng malawak na bulwagan, kung saan ang amoy ng mamahaling alak at pabango ay pilit na nagtatakip sa baho ng mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mga marmol na sahig. Si Doña Felisa ay nakaupo sa kanyang tila tronong upuan, may hawak na baso ng alak, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ng kanyang anak na si Raul. Ang kanyang suot na mamahaling sutla ay kasing kinis ng kanyang mga salita. Ngunit ang kanyang mga daliri na may malalaking hiyas ay tila mga kuko ng lawin na handang manila. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Raul, you did the right thing? Ang boses ni Felisa ay puno ng awtoridad. Bawat kataga ay may timbang ng bakal. Nati was just a phase, isang kabanata na kailangang tapusin para sa mas malaking kinabukasan ng ating pamilya. Don't tell me na nagsisisi ka na itinapon mo ang basurang yon. Bahagyang napayuko si Raul, nilalaro ang kanyang singsing sa daliri. Ang kanyang mukha ay kababakasan ng pagod at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag.
Hindi naman sa ganoon, ma'am. Pero paano kung may makakita sa kanya? Paano kung may makatulong sa kanya at malaman niya ang tungkol sa mga dokumento sa Negros? Isang matalas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Felisa. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Documents? Raul, she's a provincial girl with no connections. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa kanya? Sabi ko sa'yo, I have everything under control. Sa mga mata ng batas at ng lipunan, ikaw ang biktima. Ikaw ang asawang niloko at iniwan. At sa lalong madaling panahon, ang lupain ng mga Valderrama ay tuluyan na nating maibebenta sa mga banyagang investor. Tumayo si Felisa at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang kanyang malawak na hardin. Para sa kanya, ang bawat halaman at bawat bato sa paligid ay bunga ng kanyang katalinuhan. Ang katalinuhang pumatay sa pangarap ng isang bata at nagnakaw sa dangal ng isang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang tiwala sa sarili, may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapakali. Isang pirasong papel ang nawawala sa kanyang vault. Isang liham mula kay Teodoro Valderrama na huling dumating bago ito pumanaw. Ma'am, may tumatawag sa landline. Kanina pa hindi tumitigil. Ang sabi ng isang katulong na lumapit ng may pag-aalinlangan. Inis na kinuha ni Felisa ang wireless na telepono mula sa kamay ng katulong. Hello, sino ito? I told you not to disturb me tonight. Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hininga ng kung sino man ang tumawag. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Felisa, isang boses ang narinig niya. Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng hukay, malamig at may dalang sumpa. Ang sampagita ay hindi namamatay sa dilim, Felisa. Babalik ang halimuyak nito para sakalin ka sa iyong pagtulog. Biglang binitawan ni Felisa ang telepono, dahilan upang ito ay tumama sa matigas na sahig at magkawatak-watak. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang multo sa gitna ng kanyang marangyang bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang panginginig na hindi kayang itago ng kanyang mga mamahaling hiyas. Ma'am, anong nangyari? Sino yon? Ang nag-aalalang tanong ni Raul habang lumalapit sa kanyang ina. Huminga ng malalim si Felisa. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng katatagan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat sa takot. Wala. Isang baliw lang na kung ano-anong sinasabi. Huwag mo akong pakialaman, Raul. Siguraduhin mo na lang na bukas din ay maayos na ang pirma para sa bentahan ng lupa. Habang naglalakad palayo si Felisa patungo sa kanyang silid, hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa kabila ng mataas na pader at mga gwardiya, may isang pares ng mga mataang nakamasid. Si Mang Ernesto ay nakatayo sa dilim, hawak ang kanyang lumang sombrero, habang ang kanyang puso ay puno ng pait para sa pamilyang nagnakaw sa kanyang kaibigan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang iniisip ay si Nati. Ang babaeng akala ng mga De La Cruz ay kanilang napuksa. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing ng kasinungalingan. Sino ang tumawag kay Felisa? At anong sikreto ang itinatago ni Raul na hindi alam ng kanyang sariling ina? Isang sikretong maaaring maging mitya ng kanilang pagkawasak? 5 taon kong binuhat ang utang na loob na akala ko'y ginto. Iyon pala ay isang tanikalang bakal na unti-unting sumasakal sa aking pagkatao. Sa harap ng isang maliit na siga sa likod ng dampa ni Mang Ernesto, nakatayo si Natividad habang yakap ang kanyang puting damit pangkasal. Ang telang iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pinakamalayong pangarap, ngayon ay punong-puno ng mantsa ng putik at bakas ng mga luhang natuyo na. Naalala niya ang boses ni Doña Felisa noong araw ng kanyang kasal, kung paano nito hinawakan ang kanyang mukha nang may mapagkunwaring tamis at sinabing, Nati, mapalad ka dahil tinanggap ka namin sa pamilyang ito
kahit wala kang kahit na ano. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Nati sa kasinungalingang yon. Nanatili siyang nakayuko, tinatanggap ang bawat panlalait ni Raul at ang bawat utos ni Felisa dahil sa pakiramdam na may malaki siyang nagnanakaw na utang sa kanila. Akala niya, ang pagiging sunod-sunuran ay kabayaran sa pagliligtas nila sa kanya mula sa lansangan. Ngunit habang hawak niya ang mga liham ng kanyang ama sa kanyang kabilang kamay, naramdaman ni Nati ang isang matinding hapdi na higit pa sa anumang sampal. I wasn't a charity case. Bulong ni Nati, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. I was an investment for them, isang puhunan na ginamit nila para makuha ang yaman na para sa akin. Tiningnan niya ang damit pangkasal. Naalala niya kung paano siya nagpakapagod sa kusina at sa negosyo ni Felisa. Naniniwalang sa pamamagitan ng kanyang sipag ay magiging karapat-dapat siya sa pag-ibig ni Raul. Ngunit sa huli, itinapon lang siya sa kalsada na parang isang kagamitang wala ng pakinabang. Ang bawat tahi ng damit na yon ay paalala ng kanyang kahulugan sa kanilang buhay. Isang alipin na binihisan ng puti para magmukhang asawa. Dahan-dahang binitiwan ni Nati ang damit. Bumagsak ito sa ibabaw ng naglalayab na mga kahoy. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa laylayan ng sutla. Binabago ang kulay nito mula sa dalisay na puti patungo sa madilim na abo. Walang tunog na maririnig sa paligid, kundi ang marahang paggalaw ng mga dila ng apoy na kumakain sa bawat hibla ng tela. Ang init na nagmumula sa siga ay tumatama sa mukha ni Nati, ngunit mas matindi ang init ng determinasyon na ngayon ay nagliliyab sa kanyang mga mata. Neng, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Mang Ernesto na nakatayo sa kanyang likuran. Ang matanda ay bakas ang pag-aalala. Alam ang panganib na susuungin ng babaeng itinuring na niyang anak. Maari kang manatili rito. Malayo ka sa kanila. Tahimik ang buhay. Humarap si Nati kay Mang Ernesto. Isang mapait, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan po ay para sa mga taong walang katarungan, Mang Ernesto. Hindi ako pwedeng manahimik habang ang mga taong pumatay sa pangarap ng ama ko ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay itinutulong sa iba. I have to break the chain. Kung hindi ko sila lalabanan ngayon, habang buhay akong magiging bilanggo ng nakaraan. Kinuha ni Nati ang isang maliit na gunting at dahan-dahang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat bagsak ng mga hibla sa lupa ay tila pagtatapon ng kanyang lumang pagkatao. Ang Nati na mahina, ang Nati na iyakin, ang Nati na kayang tapakan ng kahit sino. Nang matapos siya, ang kanyang anyo ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay mas matalim, ang kanyang tindig ay mas matuwid. Habang ang huling bahagi ng damit pangkasal ay nagiging abo na lamang sa hangin, kinuha ni Nati ang kanyang maliit na bag. Sa loob nito ay ang mga dokumentong magiging sandata niya. Hindi na siya babalik sa mansyon bilang ang manugang na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Raul, Felisa, bulong niya sa hangin habang nakatingin sa direksyon ng syudad. Humanda kayo, dahil ang babaeng itinapon ninyo sa putikan ay babalik para hilingin ang inyong pagluhod. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang dumaan sa malayo. Isang sasakyang alam niyang pagmamay-ari ng mga De La Cruz. Bakit sila naririto sa probinsya sa ganitong oras? May iba pa ba silang pakay bukod sa pagtatapon sa kanya? Ang lungsod ng Maynila ay tila isang dambuhalang naglalagablab sa dami ng mga ilaw. Ngunit para kay Natividad, ang bawat liwanag na yon ay paalala ng isang madilim na kahapon. Sa kanyang pagbaba mula sa bus, bit-bit ang isang maliit na bag at ang determinasyong kasing tigas ng diamante. Naramdaman niya ang kakaibang bigat ng hangin. Hindi na siya ang babaeng luhaan at sugatan na umalis ilang araw na ang nakalilipas. Ang kanyang maikling buhok
ay humahaplos sa kanyang leeg. Isang palagiang paalala na ang lumang Nati ay patay na. Naglakad siya patungo sa isang maliit na paupahan sa gilid ng mataong kalsada ng Quiapo, malayo sa Marangyang subdibisyon, kung saan nakatayo ang mansyon ng mga De La Cruz. Dito, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tindero, balak niyang magtago sa paningin ng lahat habang dahan-dahang hinahabi ang kanyang plano. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malalaking salamin. Isang simpleng balat kayo para sa isang babaeng naghahanap ng katarungan. Nati, ikaw ba yan, iha? Ang mahinang tinig ni Aling Rosie ang bumati sa kanya sa tapat ng isang maliit na karendriya. Si Aling Rosie ay dating labandera sa mansyon na tinanggal ni Doña Felisa ng walang abiso dahil lamang sa hinalang nagnakaw ito ng isang pirasong hiyas, isang kasinungalingang alam ni Nati na gawa-gawa lang ng kanyang biyenan. Shhh, Aling Rosie, huwag po kayong maingay. Ako nga po ito. Bulong ni Nati habang mabilis na hinitak ang matanda sa isang sulok. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong malaman ang bawat kilos ni Raul at Doña Felisa nang hindi nila ako nakikita. Nagkatinginan ang dalawa at sa mga mata ni Aling Rosie ay nakita ni Nati ang parehong pait na nararamdaman niya. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Nati. Ang pamilyang yon, akala nila ay sila ang Panginoon ng batas. Pero hindi nila alam, ang mga taong inaapi nila ang siyang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Sa tulong ni Aling Rosie, nakakuha si Nati ng trabaho bilang isang pansamantalang tagalinis sa malaking hotel na madalas pagdausan ng mga meeting ni Raul. Isang simpleng uniforme, isang face mask at ang kanyang bagong anyo, sapat na ito upang maging isang anino sa paligid ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga lamesa sa lobby ng hotel, biglang huminto ang pagtibok ng puso ni Nati. Ang amoy ng pamilyar na pabango, isang matapang at mamahaling amoy na tanging si Raul lang ang gumagamit, ay pumasok sa kanyang mga dinaliri. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang mamahaling sapatos na itim na dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon. "Excuse me, miss. Pakilinis naman itong natapong kape rito. Masyadong madulas. Baka may madisgrasya." Ang boses ni Raul ay kasing lamig ng yelo. Ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan. Nanigas si Nati. Nakayuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng suot na cap. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pagsigaw. Nararamdaman niya ang presensya ni Raul na nakatayo lamang sa kanyang likuran, tila hinihintay ang kanyang pagkilos. "Hey, naririnig mo ba ako? Sabi ko linisin mo ito." Ulit ni Raul. Ang kanyang tono ay puno ng inis at kawalan ng respeto sa mga taong itinuturing niyang mababa sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Nati upang punasan ng sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng takot at ng nag-aalab na galit. Habang ginagawa niya ito, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Raul. Isang gintong lighter na may inisyal na RV. Valderrama, ang lighter ng kanyang ama. Isang matinding bugso ng damdamin ang dumaan kay Nati. Gusto niyang tumayo at saksakin si Raul ng sarili nitong kasinungalingan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. "Sorry po, sir. Lilinisin ko na po." Ang boses ni Nati ay mababa at malat. Pilit na binabago ang kanyang natural na pananalita. Tila napatigil si Raul. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, tila may pamilyar siyang narinig sa boses ng tagalinis. Dahan-dahan siyang yumuko. Pilit na sinisilip ang mukha ni Nati sa ilalim ng sombrero. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiliit
Sapat na para maamoy ni Nati ang alak sa hininga ni Raul. Wait, parang pamilyar ang boses mo. Bulong ni Raul. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa gitna ng dilim ng suot na cap ni Nati. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig ni Nati ay ang mabilis na ritmo ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang kamay ni Raul ay dahan-dahang umaabot sa gilid ng kanyang sombrero upang iangat ito, isang malakas na tawag mula sa malayo ang bumasag sa tensyon. Raul, kanina pa tayo hinihintay sa boardroom. Ano pang ginagawa mo dyan sa tabi ng janitress? Sigaw ni Doña Felisa na naglalakad palapit. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga kanyang mga hipon. Binitawan ni Raul ang balak na silipin ang mukha ni Nati at tumayo ng tuwid. Wala mo. Parang may naalala lang ako. Tara na. Pinanood ni Nati ang pag-alis ng mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya hinayaang pumatak. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa lighter ng kanyang ama na palihim niyang kinuha mula sa sahig. Isang maliit na tagumpay, ngunit isang malaking hakbang para sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit habang papalayo ang mga De La Cruz, isang lalaking nakasuot ng barong ang huminto sa tapat ni Nati. Hindi ito si Raul, kundi ang abogado ng pamilya na matagal nang pinaghihinalaan ni Mang Ernesto na may hawak ng tunay na testamento. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Nati at sa isang iglap, tila nalaman nito ang lihim na itinatago ng kanyang balat kayo. Ang bawat paghakbang ng mga sapatos ng abogado sa makintab na marmol ng hotel ay nagbibigay ng isang mabigat na ritmo na tila tumitibok sa loob ng bungo ni Natividad. Nanatiling nakayuko si Nati, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa basahang basang-basa ng maruming tubig, habang ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na liyab. Mag-ingat ka, iha. Minsan ang mga anino ay mas mabilis makakita kaysa sa mga taong nasa liwanag. Ang malumanay, ngunit makahulugang bulong ni Attorney Mendoza bago ito tuluyang sumunod sa mga De La Cruz. Naiwang nanginginig si Nati. Ang mga salitang yon ay hindi isang banta, kundi isang babala na tila may bahid ng pagkampi. Hindi niya alam kung maaari niyang pagkatiwalaan ang lalaking iyon, ngunit sa ngayon, ang mas mahalaga ay ang gintong lighter na nararamdaman niyang nakabaon sa kanyang palad. Ito ang unang piraso ng katotohanan na nabawi niya, ang unang hakbang para gibain ang tore ng mga kasinungalingan ni Felisa. Kinagabihan, sa maliit na silid ni Aling Rosie, ang usok mula sa isang maliit na kandila ay nagsisilbing saksi sa kanilang lihim na plano. Aling Rosie, kailangan nating simulan ang pagpapaduda sa kanila. Ang takot ay isang lason na mas mabilis kumalat kapag nanggagaling sa loob. Ang sabi ni Nati, habang maingat na ibinabalot ang isang tuyong bulaklak ng sampagita sa isang madilim na sobre. Kasama ng bulaklak ay isang maliit na papel na may nakasulat na mga katagang hinalaw ni Nati mula sa mga liham ng kanyang ama. Ang bawat utang ay may takdang panahon ng paniningil. Walang pangalan, walang pirma, tanging ang amoy ng sampagita na alam niyang magdadala kay Felisa pabalik sa gabing ipinagkanulo nito ang kanyang ama. Kinabukasan, sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz, ang katahimikan ay tila isang manipis na salamin na handang mabasag sa anumang sandali. Nakaupo si Doña Felisa sa kanyang opisina. Sinusuri ang mga papeles ng bentahan ng lupa nang pumasok ang isang katulong na may dalang kulay itim na sobre. Madam, may nag-iwan po nito sa gate. Para sa inyo daw po. Ang sabi ng katulong bago mabilis na lumabas dahil sa takot sa madilim na aura ng kanyang amo. Nang buksan ni Felisa ang sobre, ang halimuyak ng tuyong sampagita ay agad na bumalot sa kanyang pangamoy. Biglang nanigas ang kanyang mga daliri. Ang bawat salitang nakasulat sa papel
ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, biglang nagbalik ang imahe ng isang lalaking nagmamakaawa para sa kanyang anak bago ito tuluyang malagutan ng hininga sa isang aksidenteng siya mismo ang nagplano. Raul, Raul, pumasok ka rito! Ang sigaw ni Felisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pagkabalisa. Mabilis na pumasok si Raul, bakas ang kaba sa kanyang mukha. Bakit ma'am? Ano yon? Ibinato ni Felisa ang papel sa mesa. Sino ang gumagawa nito? Raul? Sinigurado mo bang walang nakakita sa'yo nang iwan mo ang babaeng yon sa probinsya? Sinigurado mo bang wala siyang kakampi? Naguguluhan at natatakot na binasa ni Raul ang sulat. Mom, I told you, she was alone. Wala siyang pera. Wala siyang kahit ano. Baka naman nananakot lang ang mga tauhan ng mga Valderrama na hindi natin nabayaran. Hindi! Ang hiyaw ni Felisa habang hinahampas ang mesa, dahilan upang tumalon ang mga gamit sa ibabaw nito. Ang sampagwita. Tanging ang ama lang ni Nati ang tumatawag sa kanya ng ganoon. May nakakaalam, Raul. At kung hindi mo aayusin ang kapabayaan mo, tayong dalawa ang babagsak. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa pagitan ng mag-ina. Sinimulan ni Felisa na paghinalaan ang bawat kilos ni Raul. Iniisip na baka ang sariling anak ay may itinatagong plano laban sa kanya. Samantala, si Raul ay nagsimulang mapraning. Iniisip na baka minamatyagan siya ni Nati mula sa dilim. Ang kanilang dating matibay na alyansa ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak, gaya ng planong inihanda ni Nati. Pagkalipas ng ilang oras, nang mag-isa na si Raul sa kanyang silid, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng alak. Ang bawat lagok niya ay tila hindi sapat upang pawiin ang takot na nararamdaman. Tumayo siya upang ayusin ang kanyang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang puting sobre ang nakapatong sa gitna ng kanyang mga dokumento. Isang sobreng hindi niya matandaang inilagay doon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang hininga ay bumibilis sa bawat segundong lumilipas. Sa loob nito ay isang liham na may sulat kamay na kasing pamilyar ng isang bangungot. Ang mga mata ni Raul ay nanlaki. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa alpombra nang walang ingay. Habang binabasa niya ang huling bahagi ng liham, ang pirma sa ilalim ay hindi kay Nati, kundi isang pangalang dapat ay matagal nang nakabaon sa lupa. Teodoro Valderrama. Sa ilalim ng pirma, may isang dagdag na kataga sa Taglish na tila isang bulong mula sa impyerno. I'm watching you, son-in-law. It's time to pay the price. Ang bawat sandali sa loob ng maliit at masikip na paupahan ni Aling Rosie ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang madilim na kahapon. Nakaupo si Natividad sa isang lumang silya habang ang liwanag mula sa isang bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang pagod na mukha. Sa kanyang harapan, si Aling Rosie ay dahan-dahang naglalabas ng isang luma at kupas na lalagyan ng biskwit mula sa ilalim ng kanyang higaan. Ang bawat kilos ng matanda ay may kasamang pag-iingat. Tila ba ang hawak niya ay isang marupok na kristal na maaaring mabasag sa kaunting pagkakamali. Nati, iha, hindi lang ako basta labandera noon sa mansyon. Ang simula ni Aling Rosie, ang kanyang boses ay paos at puno ng bigat ng nakaraan. Saksi ako sa bawat bulong, sa bawat palitan ng tingin ni na Felisa at ng abogado. Saksi ako noong gabing ang iyong ama ay nag-aagaw buhay sa loob ng silid na yon. Naramdaman ni Nati ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Aling Rosie ay tila isang patak ng asido na tumatama sa kanyang puso. Anong ibig ninyong sabihin, Aling Rosie? Ang sabi nila, inatake siya sa puso habang natutulog.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang dahan-dahan niyang binubuksan ang lata. Iyon ang bersyong ipinakain nila sa mundo. Pero ang totoo, nakita ko si Felisa. Nakita ko siyang pumasok sa silid ni Don Teodoro, dala ang isang baso ng tubig. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang paghingi ng saklolo ng iyong ama. Ngunit sa halip na tumawag ng doktor, dahan-dahang isinara ni Felisa ang pinto at pinatay ang mga ilaw. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng silid, nakikinig sa huling paghinga ng kaibigan niya hanggang sa bumalot ang ganap na katahimikan. Ang mga luha ni Nati ay hindi na mapigilang dumaloy, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding puot para sa babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang bawat haplos ni Felisa sa kanyang buhok noong siya ay bata pa ay tila naging mga kuko ng demonyo sa kanyang alaala. Ginamit siya, ninakawan siya, at higit sa lahat, pinanood nilang mamatay ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Bakit ngayon niyo lang sinabi ito? Bakit hinayaan niyo silang maghari-harian ng ganito katagal? Ang tanong ni Nati sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahil wala akong kapangyarihan, Nati, isang hamak na labandera lang ako na binalaan nilang papatayin kapag nagsalita. Sagot ni Aling Rosie habang iniaabot ang isang maliit na bagay mula sa loob ng lata. Pero bago ako tuluyang pinalaya sa mansyon, may isang bagay akong nakuha sa ilalim ng kama ni Don Teodoro. Isang bagay na hindi nila nakita sa gitna ng kanilang pagmamadali. Inilapag ni Aling Rosie sa mesa ang isang maliit at lumang voice recorder. Ang kulay nito ay kupas na at may mga bahid na ng kalawang sa mga pindutan. Dahan-dahang dinala ni Nati ang kanyang kamay sa itaas ng aparato. Ang kanyang hininga ay tila huminto sa bawat segundong lumilipas. Samantala, sa loob ng mansyon, ang kapaligiran ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Si Raul ay nakaupo sa sahig ng kanyang silid, napapalibutan ng mga basag na bote ng alak. Ang liham na may pirma ni Teodoro Valderrama ay nakalukot sa kanyang palad. Sa labas ng kanyang pinto, maririnig ang mararahas na hakbang ni Doña Felisa na tila isang leon na naghahanap ng biktima sa loob ng sarili nitong kulungan. Raul, buksan mo ang pinto! Huwag kang maging duwag! Ang sigaw ni Felisa, ang kanyang boses ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpadala sa mga pananakot na ito. Kailangan nating mahanap kung nasaan si Nati at tapusin na ito ng tuluyan. Ngunit hindi sumasagot si Raul. Ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang huling sinabi sa kanya ni Nati bago niya ito iwan sa terminal. Isang tingin na punong-puno ng pag-ibig na ngayon ay naging isang sumpang bumabalot sa bawat sulok ng kanyang silid. Pakiramdam niya ay may mga mata sa bawat anino, mga matang nakamasid at naghihintay ng kanyang pagkakamali. Bumalik ang eksena sa paupahan ni Aling Rosie. Dahan-dahang pinindot ni Nati ang button ng voice recorder. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng cassette tape ang narinig na sinundan ng isang paos at nahihirapang tinig, ang tinig ni Teodoro Valderrama. Felisa, alam ko ang ginawa mo sa gamot ko. Ang boses ay puno ng pait at panghihina. Akala mo ba? Hindi ko alam ang plano niyo ni Raul. Nati, anak ko, kung naririnig mo ito, huwag kang magtitiwala. Ang testamento, nasa loob ng biglang naputol ang boses sa recorder sa gitna ng isang mahalagang revelasyon. Nanlaki ang mga mata ni Nati habang pilit na pinipindot muli ang play button. Ngunit ang tanging maririnig na lamang ay ang mahina at pantay na ritmo ng tape na wala ng laman. Tumingin si Nati kay Aling Rosie. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Nasaan ang karugtong nito? Aling Rosie, nasaan ang testamento? Isang misteryosong tingin ang ibinigay ng matanda sa kanya bago dahan-dahang itinuro ang isang lihim na compartment sa ilalim ng lumang recorder kung saan may nakatagong isang maliit at kalawanging susi.
Ang susing ito ang magbubukas sa huling lihim ng iyong ama, Nati. Ngunit ang kailangan mong hanapin ay hindi na sa loob ng mansyon, kundi sa isang lugar na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Ang hapagkainan ng mga Dela Cruz ay laging nababalot ng ningning ng ginto at pilak. Ngunit sa gabing ito, ang bawat kislap ng mga kristal na baso ay tila nagbibigay ng isang malamig at mapanganib na babala. Nakaupo si Doña Felisa sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang tindig ay matigas at puno ng awtoridad, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Raul. Ang amoy ng inihaw na karne at mamahaling alak ay humahalo sa amoy ng takot at pagdududa na unti-unting sumasakal sa silid. Raul, hindi mo man lang ginagalaw ang iyong pagkain. Ang boses ni Felisa ay kasing talim ng kutsilyong hawak niya, bagaman dahan-dahan ang kanyang pagkumpas. Is there something you're not telling me? Mula nang mawala ang babaeng yon, tila nawawala ka rin sa sarili mo. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Raul habang hawak niya ang kanyang baso. Ang bawat lunok niya ng alak ay tila hindi sapat upang pawiin ang imahe ng liham ni Teodoro na nakatatak sa kanyang isipan. Wala akong itinatago, Ma'am. Sinabi ko na sa'yo, pagod lang ako sa dami ng inaayos nating dokumento para sa mga banyagang investor. Isang marahas na paghampas ng palad ni Felisa sa matigas na mesa ang nagpaalog sa mga basong kristal. Dahilan upang matapon ang ilang patak ng mapulang alak sa malinis na mantel na tila sariwang dugo. Huwag mo akong gamitan ng mga palusot mo, Raul. Binuksan ko ang vault kanina. Ang orihinal na titulo ng lupa sa Negros. Nawawala. At alam ko na ikaw lang ang may alam ng kombinasyon bukod sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Raul. Ang kanyang muka ay namutla sa matinding pagkabigla. Ano? Ma'am, wala akong kinuha. Akala ko ba ay itinatago mo yon sa bangko? Bakit ako ang pagbibintangan mo? Dahil ikaw ang duwag! Ang hiyaw ni Felisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam kong natatakot ka. Alam kong iniisip mo na baka bumalik si Nati para bawiin ang lahat. Kaya sinusubukan mong unahan ako. You're trying to cut me out of the deal, aren't you? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa posisyong ito, nanakawan mo pa ang sarili mong ina? Tumayo si Raul. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang mahaba at nakakangilong tunog sa pagtama nito sa marmol na sahig. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng napunit. Sakripisyo o kasalanan, Ma'am? Lahat ng ito ay galing sa pagnanakaw natin kay Nati at sa ama niya. At ngayon, pinagbibintangan mo ako? Baka ikaw ang nagtatago ng mga titulo para hindi mo na ako bigyan ng parte. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nagliliyab sa tindi ng puot. Si Felisa ay dahan-dahang lumapit kay Raul. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng lason. Tandaan mo ito, Raul. Ako ang naglagay sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Ako ang naglinis ng bawat dumi na ginawa mo. Kung susubukan mong traidorin ako, sisiguraduhin kong sa kalsada ka rin pupulutin, gaya ng asawa mong hampas lupa. Isang marahas na pagkumpas ng kamay ang ginawa ni Raul. Tila gusto niyang itulak ang kanyang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili sa huling sandali. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Huwag mo akong takutin, Ma'am. Dahil kung babagsak ako, isasama kita. Alam ko ang lahat ng ginawa mo kay Don Teodoro. Isang salita ko lang, tapos ka na. Napatigil si Felisa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi nila napansin ang isang aninong nakatayo sa labas ng bintana ng dining room. Isang aninong may hawak na maliit na aparato na nagre-record ng bawat salitang binitawan nila.
Si Natividad ay nakatayo sa dilim ng hardin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang pinakikinggan ang pagkawasak ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang lason na itinanim niya ay nagsisimula ng gumana. Ang mag-ina ay unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling kasakiman. Dahan-dahang umatras si Nati patungo sa kadiliman. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang malakas na pagtakip sa kanyang bibig ang naganap. Dahilan upang mabitawan niya ang recorder sa malambot na damuhan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas sa gitna ng matinding takot habang ang isang mainit at malaking palad ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang hininga ni Natividad ay naging mababaw at mabilis habang ang bango ng dampa ng hardin at ang basang damo ay tila naging selyo ng kanyang kinatatakutang katapusan. Sa kanyang paanan, ang maliit na recorder ay dahan-dahang lumubog sa malambot na lupa, nawalan ng silbi sa gitna ng panganib. Huwag kang malikot, Natividad. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin ng walang ingay. Ang bulong ng isang boses na kasing lalim ng gabi. Hindi ito ang boses ni Raul. Walang kalasingan o panghihina rito. Ito ay boses na puno ng kontrol. Dahan-dahang binitiwan ng estranghero ang kanyang bibig, ngunit nanatiling mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Hinitak siya patungo sa mas madidilim na bahagi ng mga puno ng balite sa dulo ng bakod. Nang tuluyan silang makalayo sa liwanag ng bintana ng dining room, hinarap ni Nati ang lalaki. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumama sa mukha ni Attorney Mendoza. Ang kanyang barong ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may dalang bagyo ng mga lihim na matagal nang ikinubli. Attorney Mendoza, bakit niyo po ako ginaganito? Ang naghahabol hiningang tanong ni Nati, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaayos ang suot na uniforme ng tagalinis. Isusumbong niyo ba ako kay Doña Felisa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Kung gusto kitang isumbong, Natividad, matagal ko nang ginawa noong makita kita sa hotel. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling linlangin ang mga matang nakakita sa bawat pirma ng iyong ama? Alam ko ang bawat guhit ng iyong mukha dahil ikaw ang buhay na imahe ni Teodoro. Napaatras si Nati, ang kanyang likod ay tumama sa magaspang na balat ng puno. Kung ganoon, bakit nananatili kayo sa panig nila? Kayo ang nag-ayos ng mga pekeng dokumento. Kayo ang tumulong sa kanila na nakawan ako. Minsan, kailangang sumayaw sa musika ng kaaway upang malaman kung kailan sila mawawala sa ritmo. Ang sagot ni Mendoza, ang kanyang boses ay tila isang babala. Ang iyong ama, hindi siya namatay nang walang iniwang proteksyon para sa'yo. Ngunit masyadong mapanganib ang ginagawa mo, Nati. Ang paglalaro sa isipan ni na Felisa at Raul ay parang paghawak sa isang nagbabagang bakal. Masusunog ka bago mo sila mapatumba. Sa loob ng mansyon, narinig ang isang malakas na tunog ng pagbasag ng porselana na sinundan ng histeryosong sigaw ni Felisa. Ang mag-ina ay tuluyan ng nilalamon ng kanilang sariling lason. Tumingin si Mendoza sa direksyon ng bahay bago muling ibinaling ang atensyon kay Nati. Ang susing hawak mo, ang susing ibinigay ni Rosie. Hindi iyon para sa anumang vault sa mansyong ito, bulong ng abogado. Kinuha niya ang kamay ni Nati at inilagay doon ang isang maliit na kapirasong papel. Pumunta ka sa lumang simbahan, sa labas ng bayan. Hanapin mo ang puntod ng iyong ina. Doon mo malalaman kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Teodoro at kung gaano kalupit ang pagtataksil ng mga De La Cruz. Dahan-dahang dinala ni Nati ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, hinahawakan ng kanyang kwintas na sampagita. Sa gitna ng takot at kalituhan, naramdaman niya ang isang pamilyar na init, isang golden moment ng pag-alala sa amoy ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang amoy ng kaligtasan at katotohanan na tila muling nabubuhay sa gitna ng panganib.
Bakit niyo ito ginagawa, attorney? Pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik? Tanong ni Nati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa dahil ang konsensya ay isang utang na hindi pwedeng takasan, Natividad. At ang oras ng paniningil ay dumating na. Ang huling sabi ni Mendoza bago ito mabilis na naglakad palayo, unti-unting naglalaho sa mga anino ng mansyon. Naiwang mag-isa si Nati sa dilim, hawak ang papel na naglalaman ng lokasyon ng kanyang susunod na hakbang. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng hardin. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay nagsimulang gumala sa paligid, papalapit sa kanyang kinalalagyan. Nati, alam kong narito ka. Lumabas ka! Ang hiyaw ni Raul. Ang boses nito ay puno ng desperasyon at baliw na galit. Napapikit si Nati. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing lakas ng isang tambol. Kung mahuhuli siya ni Raul sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang plano ang matatapos, kundi ang kanyang buhay. Ang susing hawak niya ay bumaon sa kanyang palad. Isang paalala na ang katarungan ay nasa kabilang panig ng kanyang takot. Ang katotohanan ay parang isang sugat na kailangang buksan bago ito tuluyang gumaling, gaano man ito kahapdi sa bawat paghaplos ng hangin. Ang bawat paghinga ni Natividad ay tila isang pakikipag-agawan sa kamatayan habang nakadapa siya sa gitna ng matatayog na damo. Ang liwanag ng flashlight ni Raul ay dumadaan sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang matalim na guhit ng puting liwanag na tila humahati sa kadiliman ng hardin. Naririnig niya ang mararahas na hakbang ng kanyang asawa. Ang bawat pagyapak nito sa mga tuyong dahon ay nagbibigay ng tunog na kasing tindi ng kabog sa kanyang dibdib. Nati, wag mo akong paglaruan. Alam kong nandito ka. Ang boses ni Raul ay puno ng pagkabaliw, isang halong alak at desperasyon na nagpapanginig sa kanyang mga salita. Kung hindi ka lalabas, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang gabing ito. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, sinamantala ni Nati ang sandaling lumingon si Raul sa kabilang direksyon. Gumapang siya patungo sa maliit na butas sa ilalim ng bakod na matagal na nilang inihanda ni Aling Rosie. Ang bawat gasgas ng matatalim na sanga sa kanyang braso ay hindi niya pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang makalayo sa impyernong kanyang kinalalagyan. Nang tuluyan siyang makalabas, tumakbo siya ng walang lumingon likod. Tinatahak ang madilim na eskinita hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada kung saan naghihintay ang isang lumang tricycle. Pagkalipas ng isang oras, ang maingay na lungsod ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan ng labas ng bayan. Nakatayo si Nati sa harap ng lumang simbahan ng San Jose kung saan ang mga rebulto ng mga santo ay tila mga piping saksi sa kanyang pagdating. Ang amoy ng kandila at tuyong lupa ay bumabalot sa paligid, nagbibigay ng isang mapanglaw na pakiramdam ng kapayapaan at panganib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likurang bahagi ng simbahan, sa sementeryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa gitna ng mga naglalakihang puno ng acacia, nahanap niya ang isang maliit na puntod na may nakaukit na pangalang, Maria Valderrama, ang kanyang ina. Ang babaeng kailanman ay hindi niya nakilala, ngunit ngayon ay tila nagiging kanlungan ng kanyang pag-asa. Inilabas ni Nati ang susing ibinigay ni Aling Rosie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang maliit na butas sa gilid ng marmol na anghel na nakapatong sa puntod. Nang mahanap niya ang kinalalagyan nito, dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang mekanismo sa loob ng bato ay tila isang huling bulong ng kanyang ama. Isang maliit na compartment ang bumukas mula sa base ng rebulto. Sa loob nito ay isang plastik na nakabalot ng mahigpit. Nang buksan ito ni Nati, sumalubong sa kanya ang isang makapal na dokumento at isang maliit na kwaderno na may kulay asul na takip. Ito ang orihinal na testamento ni Teodoro Valderrama, ang tunay na kasulatan
na hindi nagawang nakawin ni na Felisa dahil hindi nila alam ang lokasyon nito. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Nati ay ang unang pahina ng kwaderno. May nakadikit doon na isang piraso ng tuyong bulaklak ng sampagita at isang maikling sulat kamay. Para sa aking Nati. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung kailangan kitang iwan sa piling ng mga lobo. Ginawa ko ito upang masiguradong mabubuhay ka. Alam ni Felisa na ang lahat ay sayo at hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapasunod. Gamitin mo ang lahat ng ito upang bawiin ang iyong pangalan. Mahal na mahal kita, anak ko. Napaluhod si Nati sa tapat ng puntod ng kanyang ina. Yakap ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa malamig na marmol ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at panglalait na natanggap niya sa loob ng 5 taon. Ngayon, hindi na lamang galit ang nagpapatakbo sa kanya, kundi ang pagmamahal ng isang amang isinakripisyo ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Isang golden moment ng pag-unawa ang dumapo sa kanya. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa kusina ng mga De La Cruz. Iniisip na wala siyang kwenta. Ngunit ang totoo, siya ang pinakamahalagang kayamanan na pilit itinatago ng kanyang ama mula sa mga mapang-aping kamay. Dahan-dahan siyang tumayo, pinapahid ang kanyang mga luha, habang ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Ngunit sa kanyang paglingon patungo sa pintuan ng sementeryo, isang pamilyar na tunog ng marangyang sasakyan ang huminto sa labas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse ay tila isang hatol na muling bumabasag sa katahimikan. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang bumaba mula sa sasakyan. May hawak na isang puting rosas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang pighati. Si Doña Felisa. Nati, iha, alam kong darating ka rito. Ang boses ni Felisa ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng paa ni Nati. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng kailangan ko. Ang susing iyan, ang lokasyong iyan. Salamat sa pagdadala sa akin sa huling piraso ng kayamanan ng iyong ama. Nanigas si Nati habang napagtatanto ang isang tila kamalian sa kanyang plano. Paano nalaman ni Felisa ang tungkol sa lugar na ito? O sadyang hinayaan ba siyang makarating dito upang gawin ang maruming trabaho para sa kanila? Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Nati. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang boses ni Doña Felisa ay kasing lamig ng marmol na kinapapatungan ni Natividad, ngunit may kasama itong tamis na tila lason na binalot sa asukal. Humakbang ang matanda ng dahan-dahan, ang kanyang mga mamahaling hiyas ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway, isang malupit na kabaligtaran sa madungis at basang anyo ni Nati. Ang marahang pagkaluskos ng kanyang itim na sutlang bestida sa damuhan ay tila tunog ng isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Nanatiling nakaluhod si Nati. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa plastik na naglalaman ng testamento ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang hapdi ng bawat gasgas sa kanyang braso at ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit wala itong sinabi sa hapdi ng katotohanang muli siyang nalinlang. Ang susing akala niya ay susi sa kalayaan ay naging pain lamang upang ilabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. You really thought you could outsmart me, iha? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Felisa. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pang-uuyam. 5 taon kitang hinubog para maging sunod-sunuran. I know how you think. I know every beat of your heart. Inasahan ko na ang susing iyon ang magdadala sa iyo rito. All I had to do was wait for you to do the dirty work of finding where Teodoro hid his last act of stupidity. Hindi ito stupidity, Felisa. Ang boses ni Nati ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao, mababa at puno ng nag-aalab na galit. Ito ay pagmamahal, isang bagay na kailanman
ay hindi mo maiintindihan dahil ang tanging alam mo lang ay ang presyo ng bawat bagay at tao sa paligid mo. Tumayo si Nati ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay matatag kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Itinaas niya ang dokumento, sapat na para makita ni Felisa ang pirma ni Teodoro Valderrama. Ang testamentong ito ang magtatapos sa inyo. Hindi lang pera ang kinuha ninyo, kundi ang buhay ng ama ko. You killed him with your greed. I gave him what he deserved. He was weak. Ang hiyaw ni Felisa. Ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyan ng napunit. Inilalabas ang tunay na halimaw sa loob. And you are just like him. Isang hamak na tagapagmana ng isang patay na pangalan. Ibigay mo sa akin yan, Nati, at baka hayaan pa kitang umalis ng buhay. Don't be a martyr like your father. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa likuran ng malaking puno ng akasya. Ang anyo nito ay gusot-gusot. Ang mga mata ay namumula at puno ng matinding pagkalito. Si Raul. Ang kanyang paglalakad ay hindi matuwid. Tila ba ang bigat ng bawat kasalanang nagawa niya ay nakakabit sa kanyang mga paa. Ma'am, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Raul ay halos isang bulong, puno ng takot. Tumingin siya kay Nati at sa isang saglit, ang kilig ng nakaraan ay dumaan sa kanyang mga mata. Ang alaala ng mga gabing sinati, ang kanyang sandigan. Ngunit agad itong napalitan ng pait nang makita niya ang galit sa mga mata ng asawa. Nati, please, ibigay mo na kay Mom yan. Let's just end this. Pwede tayong magsimula ulit malayo rito. Magsimula ulit, Raul. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Nati. You left me in the mud. You watched your mother destroy my soul for 5 years. At ngayon, sasabihin mong magsimula ulit? You are not a husband, Raul. You are just another one of your mother's puppets. Biglang lumapit si Raul kay Nati. Pilit na inaabot ang mga papeles. Nati, hindi mo kilala si Mom. She will do anything. I'm trying to save you. No, Raul. You're trying to save your inheritance. Hiyaw ni Nati habang pilit na kumakawala sa hawak ni Raul. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang plastik na bag ay bahagyang napunit at ang ilang mga pahina ng testamento ay nalaglag sa basang lupa. Dito nangyari ang isang golden moment na hindi inaasahan ng lahat. Habang nag-aagawan ang mag-asawa, isang maliit na kwintas na may palawit na sampagita ang nalaglag mula sa bulsa ni Raul. Ito ang kwintas na kinuha ni Raul kay Nati noong gabing iniwan niya ito sa terminal. Ang kwintas na akala ni Nati ay nawala na niya ng tuluyan. Ang pagkislap ng ginto sa gitna ng dumi ay tila isang muling pagsilang ng pag-asa para kay Nati. Sa isang mabilis na pagkilos, binitawan ni Nati ang mga papeles at sinunggaban ang kwintas. Ang amoy ng sampagita, kahit nakupas na, ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kailanman magmumula sa anumang dokumento. Itinulak niya si Raul ng buong lakas, dahilan upang matumba ito sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Keep the papers, Felisa! Ang sigaw ni Nati habang mahigpit na hawak ang kwintas sa kanyang palad. You can take the lands. You can take the money. Pero ang katotohanan ay wala sa mga papel na yan. It's already out. Attorney Mendoza has the copies. Kaninang madaling araw pa niya ipinadala ang lahat sa korte. Nanigas si Felisa. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang bangkay. Sa malayo, ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad ay nagsimulang gumapang sa katahimikan ng sementeryo. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng asul at pulang kulay sa madilim na abot-tanaw. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang marahas na hakbang ang ginawa ni Raul. Sa kanyang desperasyon, hinaltak niya si Nati patungo sa gilid ng isang matarik na bangin sa dulo ng sementeryo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng katinuan. Kung hindi ka mapapa sa akin, Nati, kung sisirain mo rin lang ang buhay namin, walang makikinabang sa lahat ng ito.
Ang huling imahe sa kabanatang ito ay ang anyo ni Nati na nakalawit sa gilid ng bangin, ang kamay ni Raul na nakasakal sa kanyang leeg, habang si Doña Felisa ay nakatayo lamang sa malayo. Yakap ang mga basang papel na tila ba yon ang kanyang huling hininga. Bitawan mo ako, Raul. Hindi mo ba nakikita? Wala na kayong takas. Kahit patayin mo ako, hindi mo na mababura ang katotohanan. Ang boses ni Natividad ay halos isang paos na pagsamo. Nagpupumiglas sa gitna ng mahigpit na pagkakasakal ng asawang dati ay itinuring niyang mundo. Ang mga daliri ni Raul ay bumaon sa kanyang balat, malamig at nanginginig sa takot, habang ang kanilang mga paa ay nasa mismong gilid na ng matarik na dalisdis sa dulo ng sementeryo. Ang bawat paggalaw nila ay nagpapaguhos sa malalambot na lupa at bato na dahan-dahang nahuhulog sa madilim na kailaliman na sinasabayan ng malakas na ihip ng hangin na tila nanunukso sa kanilang balanse. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ni Nati ang pagkaubos ng kanyang hininga. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Raul. Ang mukhang hinalikan niya noong araw ng kanilang kasal, ang mukhang pinangakuan niya ng katapatan. Isang matinding pait ang bumalot sa kanyang puso. Paano nagawang palitan ng kasakiman ang bawat bakas ng pag-ibig sa mga matang yon? Kasalanan mo ito, Nati. Kung nanahimik ka na lang sana sa probinsya, hindi aabot sa ganito. Ang hiyaw ni Raul ay puno ng pagkabaliw. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang noo. Sira na ang buhay ko. Sira na ang lahat dahil sa'yo. Sa likuran nila, nakatayo si Doña Felisa. Yakap-yakap ang mga nabasang papel ng testamento na tila ba iyon ang kanyang sariling kaluluwa. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para sa kanyang anak o para sa manugang na 5 taon niyang inalipin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa papalapit na mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na ngayon ay gumagapang sa madilim na kalsada ng sementeryo. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang papalapit na hatol na hindi nila matatakasa. Raul, tumigil ka na! Ibigay mo na siya sa akin! Ang sigaw ni Attorney Mendoza na kapapasok lang sa eksena, kasunod ang mga awtoridad. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanan mo, ngunit tila wala nang naririnig si Raul. Ang tanging alam niya ay ang mundong unti-unti nang guguho sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, ang kamay ni Nati na mahigpit na nakakuyom ay dahan-dahang bumukas. Ang gintong kwintas na may palawit na sampagita ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng mga flashlight ng mga pulis. Ang amoy ng alaala ng kanyang ama ay tila nagbigay kay Nati ng isang huling lakas. Inangat ni Nati ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Raul, isang kilos na puno ng pait at huling paalam. Raul, tignan mo ako. Hindi ako ang sumira sa buhay mo. Kayo mismo ang gumawa nito sa sarili niyo nung pinili niyo ang pera kaysa sa dangal. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng tumama sa puso ni Raul. Ang kanyang pagkakasakal ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagbalik sa katinuan habang nakatingin sa kwintas na ninakaw niya. Isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mata, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tuluyan ng bumigay. Isang marahas na pagguho ng lupa ang naganap. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng naglalakihang bato at lupa na naglulunsuran patungo sa bangin. Sa isang iglap, nawalan ng tuntungan si Nati at Raul. Ang tanging nakita ng mga saksi ay ang pagkawala ng 2 anyo sa kadiliman ng dalisdis, habang ang huling narinig ay ang histeryosong sigaw ni Doña Felisa na hindi para sa kanyang anak, kundi dahil ang mga papel na hawak niya ay tinangay ng malakas na hangin patungo sa kailaliman. Naiwang nakatayo si Felisa sa gilid ng bangin. Walang laman ang mga kamay,
habang ang mga pulis ay mabilis na lumalapit upang pusasan siya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng dugo at kasinungalingan ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Sa ilalim ng bangin, ang katahimikan ay muling bumalot. Sa gitna ng mga nagtumbahang sanga at matatalim na bato, isang kamay ang dahan-dahang gumalaw mula sa ilalim ng mga gumuhong lupa. Isang mahinang ungol ng sakit ang narinig, ngunit kasabay nito ay ang mahinang liwanag ng buwan na tumama sa isang gintong sampagita na nananatiling nakasabit sa leeg ng isang babaeng pilit na bumabangon mula sa bingit ng kamatayan. Sino ang nakaligtas sa malagim na paghulog na yon? At sa huling sandali ng kanilang pagbagsak, ano ang huling sinabi ni Raul na magbabago sa pananaw ni Nati tungkol sa lahat? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkahulog ay hindi ang pagtama ng katawan sa matigas na lupa, kundi ang huling tingin ng taong naging dahilan ng iyong pagkawasak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang bawat paghinga ni Natividad ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang amoy ng basang lupa at ang malansang amoy ng sariwang dugo ay humahalo sa halimuyak ng sampagitang nakasabit sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang unang bumati sa kanya ay ang malawak na kalangitan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa kanyang tabi, nakahandusay ang anyo ni Raul. Ang kanyang asawa ay walang galaw, ang mukha ay puno ng galos at ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit may isang bagay na nagpadurog sa puso ni Nati, ang posisyon ng katawan ni Raul. Sa huling sandali ng kanilang pagbulusok, tila ginamit ni Raul ang sariling katawan upang maging panangga ni Nati sa matatalim na bato. Ang kanyang mga braso ay nakayakap pa rin ng maluwag sa baywang ni Nati, isang huling kilos ng proteksyon na dumating ng huli na ang lahat. Raul? Bakit? Ang paos na bulong ni Nati, habang ang isang mainit na luha ay gumugulong sa kanyang maruming pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Raul, ang kamay na dati ay pumatay sa kanyang pag-asa, ngunit ngayon ay malamig at wala ng buhay. Sa huling hininga nito bago mawalan ng malay, tila narinig ni Nati ang isang mahinang patawad, isang salitang hindi na sapat upang ibalik ang nakaraan, ngunit sapat na upang mag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang alaala. Pagkalipas ng ilang oras, ang puting kisame ng ospital ang naging saksi sa muling pagkabuhay ni Natividad. Ang bawat tibok ng makina sa kanyang tabi ay tila isang paalala na binigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama si Mang Ernesto. Ang mga mata ng matanda ay namumula sa puyat at pag-aalala habang hawak ang isang baso ng tubig. "Gising ka na, Neng. Salamat sa Diyos," ang malumanay na sabi ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Nati. Wala na sila, Nati. Ang katarungan ay nasa panig mo na. Ikinuwento ni Mang Ernesto ang mga pangyayari pagkatapos ng malagim na aksidente. Si Doña Felisa ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis, ngunit ang huling ulat ay nagsabing nakaranas ito ng matinding stroke sa loob ng selda matapos malaman na ang lahat ng kanyang bank accounts ay na-freeze at ang mga dokumento sa Negros ay tuluyan ng nabawi ni Attorney Mendoza. Ang reyna ng mga De La Cruz na dati ay nagpapakasasa sa sutla at ginto, ngayon ay hindi na makapagsalita at nakaratay sa isang malamig na higaan ng bilangguan. Tanging ang sariling konsensya ang naging kasama sa bawat sandali ng kanyang pagdurusa. "Si Raul po?" Ang tanong ni Nati. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Yumuko si Mang Ernesto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nakaligtas siya, Nati. Pero ang mga pinsala sa kanyang katawan, maaaring hindi na siya makalakad pang muli. At sa oras na lumabas siya ng ospital, kailangan niyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Isang golden moment
Ang naganap nang pumasok si Attorney Mendoza sa silid, bitbit ang isang maliit at lumang leather na folder. Inilapag niya ito sa kandungan ni Nati. Ito ang huling bahagi ng pamanang iniwan ni Don Teodoro, Natividad. Hindi ito lupa, hindi ito pera. Ito ay mga sulat para sa iyo na isinulat niya sa huling gabi ng kanyang buhay. Binuksan ni Nati ang folder. Sa loob ay may isang larawan niya noong sanggol pa siya at isang maikling nota na may bahid ng tuyong dugo. Anak, ang tunay na yaman ay hindi ang mansyong kinatatayuan mo, kundi ang kalayaang piliin ang iyong sariling kaligayahan. Be free, may sampagipita. Niyakap ni Nati ang mga sulat. Ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa tahimik na silid ng ospital. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang haplos ng kanyang ama sa hangin. Ang tanikala ng utang na loob at takot ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang huling katanungan ang bumabagabag kay Nati. Maaari ba niyang talikuran ng tuluyan ang pamilyang nanakit sa kanya? O may isang huling obligasyon pa siyang kailangang tuparin bago niya mahanap ang tunay na kapayapaan? Ang susing hawak niya ay nagbukas ng yaman, ngunit kaya ba nitong buksan ang pintuan ng pagpapatawad? Ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang pagbawi sa mga bagay na kinuha sa iyo, kundi ang kakayahang tumingin sa iyong nakaraan nang wala ng pait sa iyong puso. Sinalubong ng sariwang simoy ng hangin si Natividad habang dahan-dahan siyang naglalakad sa malawak na pasilyo ng ospital. Wala na ang uniforme ng tagalinis, wala na ang suot na cap na nagtatago sa kanyang pagkatao. Ngayon, suot niya ay isang payak, ngunit malinis na damit na kulay asul na tila sumasalamin sa payapang langit sa labas. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng mga nakalipas na taon na unti-unti nang humuhulagpos sa kanyang mga balikat. Huminto siya sa harap ng silid numero 305. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib bago niya dahan-dahang itinulak ang pinto. Walang tunog ang pagbukas nito, ngunit ang amoy ng gamot at kalungkutan ay agad na bumalot sa kanyang pandama. Doon, sa tabi ng bintana, nakaupo sa isang wheelchair ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Si Raul ay nakatingin sa labas. Ang kanyang mga binti ay natatakpan ng isang makapal na kumot. Ang kanyang mukha ay payat at maputla, malayo sa dating hambog at makisig na anyo ng isang De La Cruz. Nang marinig niya ang pagpasok ni Nati, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ngayon ay puno ng isang uri ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Dumating ka. Ang boses ni Raul ay mahina, tila isang tuyong dahon na hinahaplos ng hangin. I didn't think you would come back to see me, Nati. Hindi agad sumagot si Nati. Lumapit siya at tumayo sa tapat ni Raul, pinagmamasdan ng lalaking minsang naging dahilan ng kanyang bawat luha. Hindi ako pumunta rito para manumbat, Raul, o para panoorin ang paghihirap mo. Nati, I'm so sorry. Alam kong wala nang saysay ang mga salitang ito ngayon. I ruined your life. Pinabayaan ko si Ma'am na gawin yun sa'yo. At ginawa ko rin yun sa sarili kong mga kamay. Ang mga luha ni Raul ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, bumabagsak sa kanyang mga kamay na nakapatong sa wheelchair. Binenta ko ang kaluluwa ko para sa yaman na kailanman ay hindi naging akin. Look at me now. I have everything I wanted, yet I have nothing. Isang golden moment ang naganap nang kinuha ni Nati ang isang maliit na baso ng tubig sa gilid ng mesa at iniabot ito kay Raul. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nanggagaling sa obligasyon o takot, kundi sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Pinatawad na kita, Raul, pero hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Inilabas ni Nati ang isang sobre mula sa kanyang bag, ang mga dokumento ng kanilang legal na paghihiwalay at ang pagbabalik ng kanyang tunay na apelyidong Valderrama. Mula sa araw na ito,
Tapos na tayo. Ang katarungan ay nakamit na ng aking ama at ang kalayaan ay akin na. Sana, sa gitna ng iyong kalagayan, mahanap mo rin ang paraan para mabuhay ng may katotohanan. Tumingin si Raul sa dokumento. Pagkatapos ay muling tumingin kay Nati. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. You look beautiful, Nati. Mas nagniningning ka ngayong wala ka na sa piling namin. Paglabas ni Nati sa silid, nakita niya si Attorney Mendoza at Mang Ernesto na naghihintay sa kanya sa lobby. Hawak ni Mang Ernesto ang kanyang lumang sombrero. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki para sa babaeng itinuring niyang anak. Handa ka na ba, Natividad? Ang tanong ni Attorney Mendoza habang ipinapakita ang mga susi ng bagong itinatayong gusali sa Negros, ang Valderrama Home for Women. Handa na po ako, ang sagot ni Nati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa labasan, isang balita sa telebisyon sa lobby ang kumuha ng atensyon ng lahat. Ang mukha ni Doña Felisa ay ipinakita. Nakaratay sa ospital ng kulungan, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang anumang malay na nakikita. Sinasabing sa kanyang huling ulat, ang matanda ay paulit-ulit na bumubulong ng isang pangalan sa kanyang panaginip. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Napahinto si Nati. Isang huling haplos sa kanyang kwintas na sampagita ang ginawa niya. Ang amoy ng bulaklak ay tila muling sumariwa sa hangin. Isang paalala na ang halimuyak ng katotohanan ay laging mananaig sa anumang baho ng kasinungalingan. Sa kanyang paghakbang palabas ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Wala nang anino ng nakaraan, tila ang bawat hakbang niya ngayon ay isang bagong simula. Ngunit sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na anino ang nakatayo. Isang taong hindi niya inaasahang makikita muli pagkatapos ng maraming taon. Isang taong may dalang huling piraso ng puzzle ng kanyang buhay. Ang bawat pagsikat ng araw sa baybay ng Negros ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng pait. Ngunit ngayon ay isinusulat na sa tinta ng pag-asa. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa paligid ng Valderrama Haven ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagpapaalala kay Natividad na ang bawat sugat ay may takdang panahon ng paghilom. Ang puting gusali na itinatag niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi ay nakatayo ng matatag, kasing tatag ng kanyang bagong pagkatao. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Nati habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang boses ni Doña Felisa na dati ay bumubulong ng kanyang kawalan ng halaga. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang marahang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng mga alon sa di kalayuan. Ang gintong kwintas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang simbolo ng kanyang tagumpay laban sa dilim. Nati, handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation. Ang malumanay na boses ni Julian ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Si Julian, ang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada, noong araw na lumabas siya ng ospital, ang anak ng pinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang ama, na lihim na tumulong kay Attorney Mendoza upang protektahan ang mga huling dokumento ni Don Teodoro. Lumingon si Nati at ngumiti, isang ngiting abot-bot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Julian. Salamat sa lahat. You deserve this peace, Nati. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, panahon na para ikaw naman ang alagaan ng mundo. Ang sabi ni Julian habang dahan-dahang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo, isang munting kilig na nagbigay ng init sa puso ni Nati. Isang pakiramdam na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasang muli. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang tahimik at abandonadong bahagi ng isang nursing home,
Si Doña Felisa ay nananatiling nakaratay. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit walang anumang liwanag na makikita. Ang bawat ginto at sutla na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay napalitan ng puting kumot ng ospital. Ang katahimikang dati ay kinatatakutan niya ang tanging naging kasama niya sa kanyang pagtanda. Isang buhay na bangkay na pinarurusahan ng sariling mga alaala. Si Raul naman ay nananatili sa kanyang rehabilitasyon, natutong mamuhay sa gitna ng kanyang kapansanan, dala ang bigat ng pagsisisi na magsisilbing kanyang habambuhay na bilangguan. Napatingin si Nati sa langit, tila nakikita ang mukha ng kanyang ama sa gitna ng mga ulap. Sa loob ng kanyang puso, nahanap na niya ang sagot sa kanyang mga katanungan. Nagawa na niyang magpatawad, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang pagpapatawad ay ang huling susi na nagbukas sa rehas ng kanyang nakaraan. Nahanap na rin niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman o pangalan, kundi sa pag-alam na siya ay sapat, na siya ay mahalaga, at siya ay malaya. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple. Ang katotohanan ay maaring ibaon sa putik, ngunit kailanman ay hindi ito mabubulok. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala sa ating kaligayahan, at ang tunay na katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may dangal. Sa huling sandali, huminga ng malalim si Natividad Valderrama. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng haven ay puno ng katiyakan. Ang dilim ay lumipas na, at sa wakas, ang sampaguita ay tuluyan ng namukadkad sa gitna ng liwanag.